Mga kababayan, pag-usapan natin ngayon ang ating dalawang front runner sa pagkapangulo ngayong halalan 2016, who is Mayor Duterte and Senator Hu. Sa edad, lamang si Mayor Duterte, 71 years old, um, 47 years old si Senator Hu. Ngayon, sa karanasan, pag-usapan natin yung kanilang karanasan sa public service. Simula pa noong 1988 ay nasa serbisyo publiko na si Mayor Duterte hanggang sa kasalukuyan. Ito naman si Senator Po, nagsisimula siya sa 2010 nung inappoint sa ni Noynoy pagka-MTRC chairman at noong eleksyon sa 2013 tumakbo bilang senator at nanalo. Nagsiservisyo hanggang sa kasalukuyan. Alam niyo po, mga kabayan, importante sa atin na dahil ito ay presidency, at tayo dito ngayon ang boss. Tayo ang mamimili. Sila yung aplikante. Halimbawa na lang, ikaw ay naghahanap ng isang driver, personal driver. Dahil sila yung magdadrive ng kotse mo, sakay ang pamilya mo, ikaw, o mga kaibigan mo. Ano ba ang qualification mo sa paghahanap ng isang driver? Of course, yung may lisensya. Of course, yung may karanasan, hindi yung baguhan. Diba? Para naman, kampante ka habang ikaw ay sumasakay at yung driver mo, alam mo na marunong talagang magmaneho. Dahil it's not about driving alone. We also have to consider what lies ahead. Along the road, habang nagbabiyahe tayo. Halimbawa na lang kung titirik yung sasakyan mo o nagka-problema along the way. So, at least alam ng driver mo kung ano yung gagawin niya. Ngayon, titingnan natin itong dalawa. Mayor Duterte, hindi pa siya pumasok sa politika, ay naging prosecutor siya. Ito naman si Grace po, ay preschool teacher. Parang sa atin yan yung kindergarten teacher yan. Dito pa lang sa dalawa, matitimbang muna kung sino yung tao na dapat gagawin mong driver. Karanasan, nando na, mula 1988. Hanggang ito naman si Grace po, nag-uumpisa pa lang, bagong driver pa lang. Kasi, sa kanilang political affiliation naman, itong si Duterte nasa PDP Laban, samantalang itong si Grace po ay independent. Balikan natin yung kanilang karanasan. Si Mayor Duterte, naging prosecutor na siya, naging vice mayor at congressman, at ngayon mayor. Alam niyo po, sa ating gobyerno ay mayroong 3 branches of government. It is the executive, the legislative, and the judiciary. Bilang mayor, you belong to the executive. Bilang congressman at vice mayor, yun ang mga mambabatas, you belong to the legislative, the lawmaking body. At bilang prosecutor, you belong to the judiciary. So sa tatlong branches ng gobyerno, mga kababayan, merong experience si Mayor Duterte dyan. Pagpalagay natin sa biyahe mo, sa biyahe ng pamilya niyo, siya yung driver. Tumirik ang sasakyan, nagka-aberya. Dahil meron kang driver, at the same time, naging mekaniko siya.
may alam siya sa mga mechanical problems tungkol sa mga makina sa kotse mo. Hindi na siya tatawag ng mekaniko dahil magagawa niya at mariresolba niya ang problema ng iyong sasakyan. So ngayon, pag nagawa na niya, dahil may alam siya, maliban sa pagiging driver, ay may alam siya sa mga mechanical problem. Ang biyahe nyo ay tuloy-tuloy. Safety. Nice. And safe. So, tingnan naman natin dito kay Grace po. Dahil siya ay baguhan lang, nagiging driver mo siya, kinuha mo siya. Sa gitna ng biyahe tumiri, nagka-problema ang makina ng kotse mo, saka ang inyong pamilya. Anong gagawin niya? Tatawag pa ng mekaniko dahil hindi niya alam kung paano kukumpunihin, paano aayusin ang makina ng kotse mo. Kung ngayon, madedelay, o lilipat kayo ng ibang masasakyan. Diba? Iyon ang titingnan natin. Dahil, ang presidency it's not only about driving. Along the way, merong mga dadating ng mga problema na hindi mo malaman kung ano, kusa na lang yung dadating, mabibigla ka na lang, at kung wala kang alam, at kung wala kang experience, mangangapa ka. Tatawag ka kung sino ang tutulong sa'yo. Make sense, mga kababayan? Ngayon, Mayor Duterte, kasi nasabi ko kanina, meron siyang karanasan sa judiciary. Meron siyang karanasan sa lawmaking body, sa legislative. Meron siyang karanasan sa executive. Pag nagkaaberya ka, ang Pilipinas, kahit anong problema, he can decide right away kung ano ang gagawin. And obviously, nakikita natin yan. Halimbawa na lang, nung nangyari sa Kidapawan, yung dispersal na ginawa ng mga otoridad doon, sa utos ni governor na yun. After the dispersal, nagkaroon ng 3 patay, maraming injured. Ano ang sinabi ni Mayor? Magpadala agad ng tulong doon sa mga biktima ng dispersal na yon. Dahil wala silang makain, wala silang bigas. Ano ang sinabi ni Grace po? Ano ang sinabi ni Marujas? Dapat paimbestigahan ang mga yan kung sino yung may kasalanan. Make sense, mga kababayan? Mayor Duterte agad magpadala ng tulong doon sa mga biktima. Padalhan mo muna ng tulong yung mga biktima bago tayo mag-imbestiga. Ngunit, yung dalawa, si Grace po, si Rojas, paimbestigahan mo na yan. Para malaman natin kung sino ang maraming sinasabi. Yung mga tao nagugutom na. So that's how you look at kung sino ang dapat na maging pangulo mo. Kung sino ang dapat na maging driver mo. Dahil hindi sasakyan ang nakasalalay dito. Yung buhay na nakasakay sa sasakyan ang nakasalalay dito. Buhay natin, buhay ng mga anak natin, at buhay ng mga magiging apo natin, mga kaibigan natin. Kaya dapat ang piliin natin, obviously, mga kababayan, may karanasan, may alam sa bawat sangay ng gobyerno, judiciary, legislative, executive. Walang iba yan, Mayor Duterte. Bakit pa tayo susugal sa hindi natin alam kung what kind of leadership meron siya? Maliban sa hindi siya Pilipino, pinaglalaban pa ngayon sa Supreme Court, hindi siya legal na but let's set aside those mga disqualification cases laban sa kanya.
But let's look at this qualification. Kung ikaw ang maghanap ng driver mo, dapat kung sigurado ka na safety ka. Dapat sigurado ka na yung future mo ay maayos. Na yung biyahe mo, biyahe natin, kahit anong aberya sa gitna ng kalsada, matutuloy at matutuloy yung biyahe natin. Biyahe patungo sa tunay na pagbabago, which is biyahe patungo sa federalismo. Duterte po tayo. Maraming salamat.